Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang pulong sa palasyo araw ng Biyernes, kasabay ang isang pagpupulong kasama ang economic team. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na tinalakay sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang pasiglahin ang ekonomiya ng bansa, kabilang ang pagpapalawak ng digitalization upang mapabilis at maging mas epektibo ang trabaho sa pamahalaan. Iniatas ng Pangulo ang mas mabilis na pagpapatupad ng mga infrastructure projects, lalo na ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, mahigpit niyang iniutos ang biweekly monitoring sa mga ahensya at kanilang mga proyekto upang masubaybayan ang tunay na progreso ng mga ito. Inobliga ng Pangulo ang mga ahensya na magsumite ng progress report tuwing 2 linggo upang matiyak ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng mga prioridad na programa. Binigyang diin din ng Pangulo ang isang babala ukol dito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Inilahad din ng Palace Press Officer na gagawin pa lamang ang mekanismo upang masiguro ang katumpakan ng mga ulat ng mga ahensya. Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo, moving forward, at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Sa tanong kung ano ang magiging kahihinatnan kapag nagbigay ng maling ulat, sinabi ni Castro na nakadepende ito sa intensyon ng ahensya, kung ginawa ba ito ng sinadya o dulot ng kapabayaan. So definitely pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Matatanda ang kinumpirma ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na maraming maling flood control project coordinates ang naitala sa sumbong sa Pangulo website na ayon sa kanya ay nagmula sa datos na ipinasa ng dating pamunuan ng ahensya noong Agosto. Gayunman, nilinaw ni Dizon na hindi pa niya matitiyak kung sinadya o hindi ang pagsusumite ng maling impormasyon ng dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinalitan niya noong Setyembre matapos lumutang ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng departamento. Nauna na ring sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may natanggap siyang impormasyon na posibleng sinadya ni Bonoan na iligaw ang Malacanang sa pamamagitan ng maling coordinates bilang bahagi ng pagtatakip sa multi-billion peso na iskandalo sa flood control projects. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, kasabay ng panawagan ng publiko na panagutin at kasuhan ang mga opisyal at pribadong individual na sangkot sa malawakang korupsyon.